Pupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay ngayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid, at ito ay binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kaniyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Pinugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari sa ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin nila ang buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulakan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa mga tusong kasama o katiwala. Nais ng mga katiwalang ito na sa kanila mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya't noong dumating na ang panahon ng pitasan, sinunggaban ng mga kasama o katiwala ang mga aliping pinadala ng may-ari. Binugbog ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta ng may-ari ang kaniyang anak na lalaki at ganun din ang ginawa. Binugbog hanggang sa ito ay mamatay. Mga kapatid kay Kristo, paano po ba natin pinahahalagahan ang mga bagay, galing, talento at yaman na ipinagkaloob sa atin ng may kapal? Kinikilala ba natin ito bilang mga grasya at mga pagpapalang kaloob at nagmumula sa Diyos? O baka naman binabaliwala natin ang mga ito at hindi natin pinibigyan ng tamang pagpapahalaga? Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang talento at kakayahan. Ang nakalulungkot, hindi natin ito pinalalago. Dahil sa takot, madalas na wala tayong ginagawa at hindi natin napapansin ang kakayahan na mayroon tayo. Ang nakalulungkot pa, kadalasang hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala tayo. Ngunit ang mga bagay na mayroon tayo, kadalasan kinakalimutan natin at hindi natin binibigyan ng tamang pansin. Kadalasan pinangungunahan tayo agad ng sari-saring takot at pangamba. Kagaya na lamang ng nangyari sa Ebanghelyo, may mga kasamang inatasan ang may-ari na pangalagaan sana ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-ani. Subalit ang kapalit nito, ang kapalit ng pagtitiwala, ay pagkitil ng dugo ng mabubuting mga lingkod at alipin. Kaya naman, ang talinhagang ito ay sumasagisag sa pag-uusig at pagpatay na ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propetang isinugo at ipinadala ng Diyos. At tungkol din ito sa may-ari ng ubasan. At pinadala niya ang kaniyang bugtong na anak na sinasagisag ni Jesus Nazareno. Dahil sa mga inggit, dahil sa kasakiman ng mga tao, siya ay pinapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Ngayong araw na ito, hinahamon po tayo sa ating ebanghelyo na tignang muli natin ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating angkinin ang maraming bagay, nagiging ganid na ba tayo sa ating mga sarili? Dahil dito, pati ang batas ng Diyos ay atin na bang nalalabag? Pinagkalooban po tayo ng Diyos ng lakas at kagalingan, hindi upang gumawa ng kasamaan,
Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, yung kaloob sa ating lakas at kagalingan, ibinigay sa atin ng Diyos, hindi upang gumawa ng kasamaan, ngunit upang maghasik ng mabuti at tama. Marami po tayong pwedeng maabot at marating kung gagamatin natin ang mga kakayahang ito sa tamang paraan. Maliwanag din po na hindi nais ng Diyos na tayo ay mandaya. Ang anumang uri ng paglulustay, pang-iisa, pang-aabuso sa kapwa ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Nilikha ang bawat isa sa atin upang tayo ay mamunga, hindi upang manlamang sa ating kapwa. Kaya nga bilang mga tapat at mabubuting katiwala ng kanyang biyaya at nilikha, paano tayo mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay kung sa maliit na bagay pa lamang ay hindi na tayo katiwa-tiwala? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng talento at kaloob. Bawat isa sa atin may pananagutan na gamitin ang kaloob na ito para sa higit na kaluwalhatian ng Panginoon. Ipinagkaloob ng Diyos si Jesus Nazareno bilang maging alay at handog. Subalit marami sa atin hindi lubos ang pagkakilala sa Kanya. Marami sa atin nililibak, hinahagupit, pinapasan at ipinapako sa krus si Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating mga kasalanan at mga masasamang gawain. Kaya tanggapin natin sa ating puso si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at manunubos sa pamamagitan ng pagiging tapat na lingkod sa ating pagmamahal at higit sa lahat sa paggawa ng mabuti at tama. Amen.